Ako magtatanong lang, totoo bang sinabi mo to, Garcia? Kasi ang daming kumakalat na fake news ngayon. Nakita ko lang to. Kaya tinatanong natin, totoo bang sinabi mo to, Garcia? Kasi kung sinabi mo ito, isa ka pa. Ha? Basahin natin. George Garcia ng COMELEC, pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakilalang ex-Marines. Gawin mo na magkalabasan ng ebidensya at maglaban kayo sa korte under oath. Pero kung ako nga sa'yo, tanggapin mo yung hamon ni Depensor. Public hearing. Under oath kayo pare-parehas na magkaalaman. Kung duwag ka, kasi ito importante to eh. This is very, very important. More than anything else. Bakit? Kasi COMELEC to. At may mga nanalo like the likes of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, sila uh, uh, Pinky Lacson, wala sa survey. Lalong-lalo na ito si Kiko at saka si Bam. Wala sa survey, biglang nanalo. Nag-number 2 pa. Kaya importante na sinasabi, ito'y tumanggap ng mali-maleta. So, malaki ang posibilidad na ang mga nangunguna o ang nakaupo sa atin ngayon na liderato, hindi talaga na panalo. Hindi nyo binoto. Hindi binoto ng Pilipino. Binoto lang ni Garcia. Malaking posibilidad po yun. Unless patunayan ni Garcia. Kung meron man nahaharap sa public hearing, itong mama na to ang isa sa pinaka-importante humarap at imbestigahan. Dahil nakakatakot po yan. Senador, uupo 6 na taon, hindi naman nanalo. Congressman, uupo, hindi naman nanalo. Alisin na natin ang botohan. Baka sa 2028, eto pa rin animal ang nakaupo. Tapos hindi niya papatunayan na hindi siya tumanggap ng pera. Delikado yun. Magkakaproblema tayo dahil ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon mawawala. Hindi na masusunod ng taong bayan. Kasi kung nagpanalo kayo nang hindi naman panalo, ibig sabihin, mandato ni Garcia yan. Hindi yan mandato na ng taong bayan. Kaya kung totoo itong sinasabi mo, sige, tuluyan mo, magdemanda ka. Better yet, kung hindi man yan totoo, magkaroon kayo ng public trial. Sumama ka, huwag kang duwag. Patunayan mo na hindi ka tumanggap ng maleta. Otherwise, yung mga binanggit ko, lalo na yung wala sa survey, tapos biglang nanalo, biglang nag-number 2 pa, peke ang pagkapanalo. It's only because of Garcia. Kung maduduwag tong tao na to, ang tanong, sige ilagay nyo sa comment section, duwag ba to? Lalaban ba to? Si Comelec Garcia. Next po. Ito si Holy Claire. Laging parang tama ito. Sige, pag-usapan natin to kasi binakbakan na naman si Sara. Walang niya. Ang problema natin, ghost projects. Ang gusto mong pag-usapan si Sara. Sige, pag-usapan natin. Type mo eh. Isip, ito ang payo ng palasyo sa mga umano'y inuuna ang politika at pagpwesto para sa 2028 elections. Baka raw kasi hindi pumasa sa kwalifikasyon ng Pangulo na isang ekonomista at marunong tumugon sa batayang pangangailangan ng publiko. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. Hindi
Hindi ka kinikilabutan. Wala na kayong pakiramdam. Wala namang kaluluwa ito. Parang hindi ba siya naalibadbaran sa mga sinasabi niya? Sabi niya inuuna pa politika, pambihira. Kauupo pa lang ni Bongbong Marcos, pinulitikan niyo na si Sara. Pinulitikan na nung amo mo. Oo, tapos sasabihin mo pa, ang iisipin, ikakaunlad ng bayan, pambihira. Nagtaasan ng presyo ng bilihin, nagbaha-baha dahil sa ghost projects, tapos tumatanggap ng maleta si Bongbong. Ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan. So sa mga Ano kayang tingin niyo dito kay Claire? Sige nga, may pakilagay sa comment section. Hindi na kaya tinatablan to ng hiya? nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon ng nilalapitan at naiisip ang administrasyon bilang potensyal na presidential bet, humirit ang Malacanang na bakas ang diplomasya kay PBBM sa latest engagements nito kasama ang mga dating katunggali sa pagkapresidente. Pink socks, Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Yun. So pinuntahan niya si Lenny, pinuntahan niya si Pacquiao. Ang galing ni Sara, no? Ganyang kalakas ang Duterte. Bakit? Ay, alam mo, ngayon ko lang natanto na grabe ang Duterte, nagpapakain ng tae. Pasensya na sa mga kumakain, nagpapakain ng suka. Pinakain niya si Bongbong ng suka, di ba? Galit na galit siya dyan kay Lenny. Nag-declare lang si Lenny, bigla niyang pinuntahan, si Sara, bigla niyang pinuntahan si Lenny. Nag-declare lang si Sara, bigla naman siya nagpunta kay Isko. Nag-declare lang si Sara, nagpunta naman siya kay Pacquiao. Ang lupit. Kinain mo lahat ng suka mo. Pero yan ang style ni Bongbong. Makiki-unity. Kasi hindi niya kayang manalo ng on his own. Tapos, pag hindi ka na kailangan, gagawin kang parang basura. Pero may tanong ako. Kasi dati pa yan. Nasaan na si Bongbong Marcos? Tinago na. Tinago niyo si Bongbong. Ang laki nung bintang sa kanya. Ang laki nung paratang sa kanya. Pero si Claire na naman ang sumasagot. Tinago niyo si Bongbong? Or tinago niya na yung maleta? Busy siya kung saan niya itatago yung mga pera. Baka kung kani-kanino ipapangalan, baka yung mga properties niya, ililipat ng pangalan, hindi natin alam. Bigla na namang nawala. Ay, naku Claire. Tinago na o tumago na si Bongbong Marcos. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Lenny Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit Nagbabasa, no? Sino sumulat niyan? Si Lisa. naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagsiserbisyo para sa bayan. Hindi raw maaasahang papangalanan ng Pangulo ang mga napupusuan niya, pero nananatiling maingay ang usapin ng pagbuo ng alyansa sa pagitan ng administrasyon at oposisyon. Sa pinakahuling pagkikita ng mga lokal na pamahalaan, spotted sa social media post ni PBBM ang litrato nila ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa nasabing event. Ito wala talagang bayag to si Bongbong. Pasensya na po walang paninindigan talaga to si Bongbong. Parang hindi lalaki. Pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, nagkomento naman si Vice President Sara Duterte at sinabing tila kalat ang administrasyong Marcos at hindi lahat ng cabinet secretaries ay magaling. Sagot ng palasyo,
Let us look who's talking. Mukhang tumama naman daw ang bise dahil bilang naging DepEd Secretary ito, hindi raw naman inaasahan ni PBBM na ang itinalaga at pinagkatiwalaan niyang hahawak sa ahensya ay aamin pala na wala siyang alam sa larangang ito. Goes vouchers, goes food packs, goes laptops, goes school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Kung lahat ng mga sinasabi ni Claire, totoo, hindi sana malakas si Sara. Alam mo, ako naniniwala ako, malakas si Sara because Duterte siya. Given na po yun. Pero alam nyo, kung talagang totoo yung binibintang kay Sara, regardless kung Duterte siya, hindi po malakas si Sara. At kung totoong nagtatrabaho si Bongbong Marcos ng maayos, makakalimutan na ng taong bayan ang Duterte. Alam niyo ba kung bakit until now malakas ang Duterte? Dahil yung iniwang legasya ni PRRD na i-compare sa ginagawa ni Bongbong. It's just like night and day. Araw at gabi. Ganun ang difference, ang layo. Pero kung ginawa ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin, yung dinoble niya, triniple niya yung ginawa ni PRRD, makakapurma ba si Sara? Tapos ganyan ang bintang nyo kay Sara? Hindi na makakapurma si Sara. Kaya lang kasi, hindi totoo yung bintang nyo kay Sara at adik yung presidente at hindi nagtatrabaho, kaya nananatiling malakas si Sara. Mahirap bang intindihin yung bilang abogado? Lahat daw ng kalat na ito ng bise, winawalis ngayon ng administrasyon ni Secretary Sonny Angara. Ngayong mayroon ng mga pinagpipili ang pambato ang administrasyon, makakalusot kaya sa 2028 elections ang umano'y multo ng Vice Presidente sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ito, pag-usapan natin yung naganap na people power na kanina. Nilangaw. Wala na talaga. Nagpahayag ng mga mensahe. Dito mo makikita, laos na talaga dilaw. Kung malakas ang dilaw, puno yan. Holiday po ngayon. Puno yan. Diba? Langaw, oh. Kasi kung maraming tao yan, magyayabang tong mga to. Ipapakita nila yung drone shot. Papakita nila marami. Eh parang, kung ano yung nakikita nyo ngayon sa TV, sila-sila na lang yun. At umawit ng mga kantang makabayan. Ito bang apo ni Aquino? Ano bang nagawa nito? Hindi, baka ako hindi ko naman siya pinagbibintangan pero baka mamaya madawit ito doon sa mga ginagawa ng mga congressman na nangingidnap ng bata dinadala sa bundok. Wala pa naman kasing nagagawa ito eh. 'Di ba? Ganyan yung mga yan mahilig makipaglaban, tapos makakalaman natin magiging congressman, tapos naging congressman, lalabas. Nangingidnap lang pala ng bata na dinadala sa bundok. Nag-aabusado lang ng mga bata dinadala sa bundok. 'Di ba? May marami ng kasong ganyan. Oh, sino bang na-i-involve sa ganun? Kaya ako tinatanong ko, ano lang ba nagawa nito? Hindi sa pinagbibintangan natin. Baka lang mangyari sa kanya yan eh. Kasi yung ganyan-ganyan nagsisimula yung mga, kunwari may pinaglalaban, wala pa namang nagagawa. Di ba? Sa White Plains Avenue, nagtipon ng iba't ibang grupo para sa main program. Sana Yan na yung tao na yan. mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Yan sasabi niya.
paano tayo napunta rito? At paano tayo iisip ng solusyon? Eh, anong solusyong ginagawa nyo? Kinakain nyo suka nyo. Kayo ang nagpatalsik sa Marcos. Sinasabi nyo, diktador ang Marcos, mamamatay tao ang Marcos, mapang-abuso ang Marcos, galit kayo sa mga pinatay ng mga Marcos nung martial law. Tapos sinasabi nyo, ganun din si BBM. Tapos pinoprotektahan nyo ngayon. No wonder, nilalangaw na kayo. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo eh. Namumuliti ka na lang kayo. Alam mo, marami akong kaibigan na dilaw at pink na totoo naman yung kanilang pinaglalaban. Kaya lang marami sa kanila disappointed na. Parang yung liderato nila, magagalit kay Marcos, biglang poprotektahan si Marcos. Eh akala ko ba magnanakaw yan? Sinasabi nyo magnanakaw si Marcos. Tapos ngayon kinakampihan ninyo. Dahil ayaw nyo lang mapaupo si Sara. Eh di ano yan? Namumuliti ka lang kayo. Kasi kung magnanakaw, magnanakaw. Whatever it is, magnanakaw yan. Kung mamamatay tao yan, mamamatay tao yan. Kung kurap yan. Regardless kung uupo si Sara o hindi. Anong pinanindigan? Kaya marami tuloy dilaw, nadi-disappoint na rin sa mga liderato nila eh. O next topic po. Ito pag-usapan natin, dapat, alam mo, sinisimulan nyo ng magkaroon ng panawagan na magkaroon ng mandatory drug test. Ito, kung ako kay Bato, ito ang sasabihin ko. It's really about time na managot na magkaroon ang mga opisyal natin ng obligasyon na ipakita sa taong bayan na sila ay fit to work. Pag-usapan natin ito. Ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, di ba? Same standard, same ethical standard mo dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan. So ito obviously, ang gusto niya, yung ordinaryong tao, pagka hindi pumasok, tinatanggal. So obviously, this is in preparation for BP Sara's impeachment. Kasi mababawasan. Gusto nilang ipatanggal si Bato. Kaya irereklamo nila sa ethics. Okay? O suspindihin. Hindi ko alam kung anong trip nitong mga ito. No? Pero alam naman natin ang gusto nitong mga to. So para sa kanila, dapat kung ano yung ina-apply natin sa mga ordinaryo mamamayan, yun din ang i-apply natin sa mga senador. Kasi nga, kung hindi ka pumapasok, tatanggalin ka. Eh bakit? Pag senador ka, pwede ka hindi pumasok, tatanggalin ka. Kung ganyan ang argumento nyo, dapat itong sasabihin nga ni Bato. Mandatory drug test. Kasi kung ikaw ay ordinaryong empleyado at addict ka, di ba tatanggalin ka? Isipin mo, driver ka ng truck, addict ka. Driver ka ng bus, addict ka. Manager ka ng isang kumpanya, pumapasok ka addict, nagngingiwi ka. Di ba dapat tanggalin ka? Tama or tama-tama? Kasi hindi natin pwedeng sundan yung argumento mong yun. Kasi kung susundan natin yan, di dapat magkaroon din tayo ng mandatory drug test. Sasabihin nyo, wala sa batas. Eh, wala din sa batas yan eh. Nagagawa naman niya trabaho niya eh. Sa katunayan nga, maraming senador. Absent ng absent eh. Maraming congressman, absent ng absent. Bakit? Pumapasok ba? Si Romualdez ngayon? O bihira ring makapasok? Diba? Kung i-apply nyo doon sa Speaker of the House,
i-a-apply nyo sa presidente. Pwede. Patas. Gusto nyo patas, di ba? tulad ng isang senador. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Ayun. Tama ka dyan. Sasangayon ako dyan. Panawagan nyo rin. Kung kaya nyo ipanawagan kay Bato, ipanawagan nyo rin sa presidente. Ipanawagan nyo rin kay Tambi. Pasok din siya. Drug test din. Si Bongbong. Si Marcos din. Si Sandro. Panawagan nyo rin drug test. Diba? Dapat mas mataas ang standard. Kasi tatay mo, presidente. Pinsan mo, Speaker of the House. Ex-Speaker of the House. Yung anak, congressman din. Pero siyempre, alam ko, hindi kayo papayag. Hindi nyo papanawagan yon. Bakit? Eh, siyempre, alam naman natin, kain. Pare-parehas kayo dyan eh. Kain suka kayo eh. Ano na? Mayroon ba rekomendasyon ng Ano ba? grupo kung anong dapat gawin o ipato na parusa para kay De La Rosa? Siyempre, pinapasaubaya nila no, sa Senate Ethics Committee, ano ba yung pwedeng maging sanction, ano yung pwedeng kaparusahan kay Senator De La Rosa sa patuloy niyang pag-absent, kaya nga na sinabi ko simula pa noong November. Pero nung tinanong si Professor Magno, ano yung tingin nila na pwedeng maging parusa, isa is yung suspindihin yung pagtanggap niya ng sweldo no, habang hindi nga siya nagpapakita sa Senado at hindi niya na-perform yung kanyang function. At isa pa ay pwede rin daw sanang suspindihin yung operasyon nung kanyang buong opisina. Ang Yan. sabi ni Professor Magno, hindi raw dapat kinukonsinti ng Senado ang matagal ng pag-a-absent ng kahit sinong senador. Narito Alam mo, ganito kasimple yan. Ang gusto nila mangyari, suspindihin o tanggalin yung sahod ni Bato at tanggalin din yung opisina ni Bato. Teka muna. Ang paliwanag nila dito, nagagawa naman ng opisina ni Bato yung kanyang trabaho. Hindi ko pinagtatanggol si Bato, ha? Kung mapapatunayan ninyo na talagang dapat at nasa batas na tanggalan ng sahod si Bato at dapat tanggalin siya bilang yung opisina niya, tanggalin bilang senador o tanggalin yung kanyang opisina, okay lang yun, walang problema. Basta patas tayo, hindi kayo double standard. Kung gagawin nyo kay Bato, gawin nyo rin sa iba. Kung irereklamo nyo si Bato, gawin nyo rin dun sa iba. Ang problema kasi dito, lagi silang nakatingin lang dun sa mga Duterte. Alam naman natin yung ginagawa nito mga ito. Kung ang gagawa ba nito ay kaalyado nila, gagawin nila, irereklamo nila, dapat uunawain nyo yung sitwasyon. Si Bato ay may danger na kuhanin ng ICI, ay ng ICC. Eh, hindi nyo ba alam, obligasyon niya ng pamahalaan na protektahan ang Senado o kahit sinong member o kahit sinong Pilipino na hindi pwedeng bitbitin ng ICC basta-basta. Kaya lang, ginawa kay PRRD. It means, pwedeng gawin kay Bato. Bibit-bitin lang si Bato, hindi dadaan sa korte natin, hindi dadaan sa due process, bibit-bitin lang sa eroplano. So kung dapat, nag-iisip ng tama itong Magno ba ito, dapat nakikita niya may problema talaga tayo sa gobyerno. Instead of being judgmental kay Bato, at kay Bato lang, o sa mga Duterte allied senators lang, dapat iniintindi niya, teka muna, may responsibilidad ng gobyerno. May parte ang gobyerno dito. Hindi tayo dapat nagbibigay ng mga basta-basta na kapwa nating Pilipino dahil kalaban natin sa politika. Diba? Manindigan naman kayo para sa Pilipino. Hindi na po ito tungkol sa kalabang ka ba namin o hindi. Ito'y dapat sinusunod. Isa ka pa, Magno, na dapat nagsasabi, Magno nga, kung di ko kilala to na nagsasabi na dapat,
sinusunod ang batas ng Pilipinas. Kaya lang hindi na nasusunod yung due process eh. Nauunawaan nyo ba? Ako, hindi ko sinasabing tama si Bato. Pero kung ako rin siguro yung senador at gaganituhin, baka gawin ko rin yung ginawa ni Bato eh. Baka din. Hindi ko sure. Hindi naman ako magiging senador. Ang punto ko lang dito, wag tayo masyadong judgmental pagkalaban natin sa politika. Nakikita nyo naman na yung pagkidnap kay PRRD, politikang politika lang eh. Di ba? Aminin nyo man sa sarili nyo o hindi, pinulitika ninyo si PRRD. Ginamit ang ICC. Eto po, gaya ng sabi ko, hindi sila nakasagot kahapon. Nag-meeting muna eh. Di ba? Tama tayo. Magmi-meeting muna. At tingnan po ninyo ang sagot nila. Iisa. So, importante na pag-uusapan natin to dahil sumagot na yung kabila. Aba, hamunan na to. Okay? Tingnan po natin ito. Bigyan natin komentaryo. Lousy script. Yon. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Yon. Lousy script. Siyempre, itatanggi mo. Balita ko, sabi ni Chavit Singson, kumita ka daw. Meron ka ding daw budget. Hindi ko alam kung galing kay Bongbong o galing sa maleta. But of course, normal yan. Spokesperson ka ng Malacanang. Ipagtatanggol mo yon. Ang tanong, dininay nyo ba? O kinontra ninyo yung pagkakabigay ng maleta? Hindi. Basta nyo lang dininay. Of course, meron bang magnanakaw na aamin? Tanungin kita, Claire. Meron bang adik na aamin? Tuloy. Ganito tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro ang akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inilahad ng mga retiradong sundalo na iniharap ni Atty. Levito Baligot. Sabi nila, naghatid daw sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Naging kasamahan daw sila ni Orly Gutesa na nagsabi sa Senado na regular umano siyang naghahatid ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresista si Saldico. Akusasyon ni Baligod, si Marcos daw ang mastermind ng lahat ng ito. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. Di sabihin mo, di pangalanan mo kung sino yung sumundo. Di ba? Alam mo itong mga style na mga ganito, yung mga paduda. Ang tawag namin sa ganyan, paduda. Pero hindi naman papangalanan. Hindi naman tutumbukin. Para mag-create lang ng duda. Paduda. Pero tatandaan natin, hanggang ngayon, hindi nila dinideny na may diniliber. Di ba yan na sinabi ko kahapon dun sa vlog ko? Una, hindi yung makasagot. Pati media, hindi nagbalita. Dapat yun, binalita muna ng media di ba? Dapat ibalita ng media yung parte nung 18 Marines. Walang balita sa mainstream. Mangilan-ngilan lang yung dun sa mga matatapang at hindi bayaran ng media. Tapos ngayon, maglalabas sila ng balita. Pero may sagot na yung kabila. Style, di ba? Number 1. Pangalawa, hindi nila i-deny. Bakit? Totoo eh. Ang sasabihin lang nila, questionin nila yung credibility ng Marines, questionin nila yung timing nung press con, di ba? Babanatan. Pero i-deny? Hindi. Bakit? Hindi nila kaya eh. Dahil pag nag-deny sila, may ilalabas na ebidensya. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people.
Huwag kang paduda. Sabihin mo na. Kasi sabi, paulit-ulit na kasinungalingan. Diba? Ganyan din yung sinabi ninyo eh. Tanong ko sa inyo. Di ba idininay nyo na adik si Bongbong? Tama or tamang-tama? Pero pag sasabihin naming adik si Bongbong, anong sasabihin ninyo? Of course. Paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi nyo naman patunayan. Ang dali naman magpa-drug test. Tapos na usapan. Ngayon din, ang dali namang i-deny. Hindi kami nagpa-deliver sa bahay, hindi kami dyan nakatira, etc., etc. Hindi nyo dinideny. Same thing. Parang yung drug test lang. Diba? Sinasabi nyo kasinungalingan. Alam nyo ba ang sinasabi? Ang pinaka malabnaw na palusot, sasabihin mo lang fake news. Oo, sasabihin mo lang, fake news yan. Fake news yung sinasabi nila. So, hindi mo kailangan magpaliwanag, hindi mo dapat sabihin, hindi mo kailangan i-deny, hindi mo kailangan patunayan na hindi totoo yung sinasabi. Basta sabihin mo, fake news. Paduda, bahala na kayo mag-isip. Basta para sa amin, fake news yan. Di ba? Ganyang kalabnaw ang sagot ng palasyo. Same thing kung paano nila sinagot yung sinabi ng kanyang kapatid mismo na adik si Bongbong Marcos. Di ba? Malabnaw. Sabaw. Hahayaan daw ng Malacanang ang mga nararapat na ahensya ng gobyerno na umaksyon laban sa anilay fake news. Nandiyan ang NBI. Yan siya, sabi ko, fake news na naman di ba? So ito, mananakot sila. Hindi na binabalita ng mainstream media, ha? Kayo mga vloggers, manahimik kayo. Kasi, andyan ang NBI. Kayo ang mga Marines, mabakla kayo. Maduwag kayo. Bakit? Andyan ang NBI. Di ba? Ito, pananakot na ito, chilling effect to gagawin nila. Anong sinabi niya? Ano sabi ko sa inyo? Hindi nila i-deny. Sasabihin lang fake news. Tandaan nyo yan parati. Pag hindi nila kaya i-counter, sasabihin fake news. Kasi kung kaya nila i-counter, pwede niya sabihin fake news kasi ito yun. No? Nakita nyo may mga lumalabas na may mga pictures na may mga bag? Hindi ko po pinost yun. Bakit? Alam ko fake news eh. Hindi po. Kaya kay Coach Oli, umasa kayo, totoo balita. 'Di ba? Yung mga biktima raw ng may mga bag, alam ko kitang-kita naman AI eh. Hindi ako papadulog. So, dito kay Coach Oli, tama 'yan. Hindi tayo sa mga ganyang fake news. But anyway, pwede mo naman sabihin fake news 'yan kasi ito totoo. Pero pag sinabi lang fake news, wala naman. Wala. Malabnaw. Meron andyan ng NBI. Nandiyan ang PNP. Diyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ayun. So, ibig sabihin, dadating. Darating. Asahan ninyo. Kakasuhan. Bakit? Dahil fake news. Tanong, dininay ba nila? Hindi. Pinatunayan ba nila hindi totoong nag-deliver kay Bongbong Marcos sa bahay niya mismo sa Forbes at sa bahay niya sa Paway, sa Ilocos Norte? Hindi. Anong sabi? Fake news. Obligasyon nyo yan. DOJ, NBI, Police, kasuhan tong mga to. So parang sinabi? Ganito kasimple yan. Ganito yung pagkaka-explain ni Claire. Hindi lang niya diniretso. Hindi namin kayang ipaliwanag. Pero kakasuhan namin kayo. Kaya tumigil kayong lahat. Kontrolado na namin ng media, kayo na lang maiingay. Ganun. Parang ganun. Sinasabi nitong aling to. Nasa Palace press briefing si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na pinangalanan din sa mga paglalahad ng mga retiradong sundalo. Kasama raw siya sa isang pulong ni Romualdez, Ko at mga taga-ICC.
allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Kita mo, nagpatawa pa. Dinamay pa. Kasalanan na naman. Itong matandang ito. Papaluin ko yung ulo ko. Kukonsume ko sa mga ganitong tao. Basta sabihin, joke only. So sino na naman pinapatamahan? Si PRRD. Pambihira, kayo nakatanggap ng maleta. Ibabaling nyo na naman kay Duterte, mga animal kayo. Ngayon, sabi ni Claire, responsibilidad nyo mga pulis. To PNP chief, di ba? So, hindi nila i-deny, sasabihin lang fake news at kakasuhan ng pulis. Eto, ex-PNP chief, dinideliveran din ng maleta. Sino pa? DOJ. Yung dating SOJ, si Boying, binanggit din. Malawakan tong sindikato, kayo-kayo eh. Di ba papakasuhan nga sa ombudsman? Papaimbestigahan sa ombudsman? Isinabit na daw o isasubmit sa ombudsman? Sabi ng mga Marines. Ano asahan mo sa ombudsman si Boying? Pati nga si Boying di ba? May kinalaman sa ICC. Pambihira naman, no? Anong nangyayari dyan? Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Oo, hindi ikaw bida. Pero ikaw, sa tingin ko lang sa tingin ko, pag upo ni BP Sara, ikaw ang bida. Kaya ako unang tatawa. Ay, sasamahan niyo ako. Pag nakaupo si Sara, kaya lang baka patayin. Huwag sanang patayin si Sara, no? Kasi sure win yun eh. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ito pa. Pinabulaanan naman ng mga nabanggit ng mga umunoy dating militar ang alegasyon laban sa kanila, sabay question sa timing nito kasabay ng pagdinig ng ICC. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi nila naging miyembro ang ilan sa mga ito habang ang ilan dishonorably discharged. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng resolusyon ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ang mga revelasyon ng 18 ex-military personnel, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat i-evaluate muna kung ano ang kredibilidad ng source at ang reliability ng impormasyon nila. Pinky! Halatang-halata si Pinky. Sabi ni Amy, imbestigahan sa Senado. Kasi baka peke. Ang sabi ni Pinky, wag muna. Tingnan muna natin. Pustahan tayo. Hindi papaimbestigahan ni Pinky at saka ni Soto. Tatama na naman tayo. Baka sabihin niya, nakachamba na naman tayo. Pustahan. Aayaw si Tito Soto at saka si Pinky. At ang reliability ng impormasyon nila. Ang mga ex-military personnel na ito, bahagi raw ng sistema ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang umano si Pangulong Marcos. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldi. Nag-abogado na naman si Pinky. Halatang-halata si Pinky. Ang yaman na siguro nito. Ang dami na siguro nitong nasubi. I mean, para talagang isanla mo na yung kaluluwa mo sa damonyo. Hindi po pwedeng walang kapalit na yaman yon. Halatang-halata eh. Ngayon mo nag-aabogado siya. Paano niya in-explain? Tingnan niyo mabuti anong sabi niya? Meron naman parte doon na may punto sila. Pero meron ding parang kaduda-duda. Tapos in-explain nyo na yung kaduda-duda. Hindi niya sinabi kung ano yung meron silang punto. Nagigets nyo kung paano nila. Kunwari, balanse siya. May tama yung mga Marines. Pero may mali din. Tapos ito.
Ang haba na nung sinabi niya sa mali. Di dapat sana sinabi mo ano yung tama. Sinabi mo din. Pinky talaga. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation. Sobra computation. Sumulat na So, ang punto rito, may napunta kay 800 billion. So, nasa 1.1 trillion yung pera ang nawawala. Parang ganon. Yung budget. 800 napunta na agad kay Sandro, kay Charis. So, ibig sabihin, 70% napunta sa kanya. Paano yung iba? In short, hindi tatali. I really don't know kung paano nyo kinumpute yan. Diba? Pero alam nyo, madali naman kasing kumuha ng pera kung saan eh. Una, ito hindi aking opinion lang hindi naman tayo eksperto rito. Pero they can print money if they want to. Naisip nyo ba yon? Hindi nyo ba napapansin kaya posibleng pagka nag-print ka ng ng pera, babagsak ang ekonomiya? Pwede yun. Hindi ko sinasabing yan yung nangyari. Ang sinasabi ko, posible. Diba? Kasi ang punto niya, hindi nagtali. Hindi naman natin alam. Baka may nag-donate. Diba? O kung saan man. But in short, dapat pabulaanan na hindi talaga na-deliver. Ang punto lang natin, iimbestigahan nga, Lacson. Di para magkaalaman kung totoo yung sinasabi ng Marines. Bakit lumalabas kang nag-aabogado kay Bongbong? Meron ka na agad conclusion. Senador ka. So kung kayo ang mag-iimbestiga, dapat you will appear hindi bias. You will appear fair. Wala kang pinapanigan. As early as now. Parang abogado ka nung mga magnanakaw agad-agad. Ba't hindi ba kayo bukas sa investigasyon? Hindi, ako nagtataka lang sa inyo ni Tito Soto. Bakit pagdating sa investigasyon, talagang stop agad. Stop! Huwag tayong padalos. Kasi yun ang suggestion ni Amy, huwag imbestigahan ito, huwag padalos-dalos. rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. May initial information from Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Yun. Okay. Ito. Ano sinabi ko sa vlog ko kahapon, dun sa mga nakapanood. Kung hindi kayo nakapanood, ako'y naglalambing sa inyo. Panuorin nyo yung para masundan po ninyo. Na-vlog ko yan kahapon, anong sasabihin? Kasi tahimik ang media, tahimik yung mga magnanakaw, tahimik yung mga the likes of Lacson. Nag-meeting. Anong sabi ko? Magmi-meeting muna yan, tapos ang sasabihin nila, isa lang. Pansin nyo, iisa sinasabi nila. Yung mga excuses nila iisa. Anong sinasabi ngayon? Anong binanggit ko kahapon sa vlog ko? Sisirain yung credibility ng Marines. Pero, hindi nila papatunayan na hindi nag-deliver kay Bongbong Marcos, hindi nila papatunayan na hindi nag-deliver kay Tambi. Sisiraan lang yung Marines. Ano sinasabi ngayon? Yung iba dyan, parang hindi daw member ng Marines. Yung iba daw dyan ay parang na-dismiss. Huwag kayong mag-alala. Kasi i-interviewin ito bukas. Bukas ng Banateros sa SMNI. Itong mga Marines. At itatanong natin lahat yan. Okay? So, pero ang punto rito,
Kung hindi ba sila Marines? Yung iba dyan hindi talaga Marines. Yung iba lang ang Marines. Tapos sasabihin ninyo na yung iba ay na-dismiss or kung ano man ang tawag nyo ron. Hindi ba sila pwedeng mag-deliver talaga ng mali-maleta, linggo-linggo, 3 times a week ng maleta kay Bongbong at saka kay Tambi? Di ba? Ano ngayon? O, halimbawa na lang, mamamatay tao yung 18 Marines na yun. Hindi ko sinasabing ganun. For example purposes only. For discussion purposes lang. Pagpalagay natin yung mga Marines rapists. Pero sila talaga yung kinuha ni Saldico para magbuhat at mag-deliver ng pera. At talaga namang nag-deliver sila kay Bongbong Marcos sa bahay niya. Ibig ba sabihin, hindi na totoo kasi rapist sila? Hindi ko po sinasabing rapist. Example lang yon. Anong punto natin dyan? Malabnaw yung excuses nitong mga to. Ang dali namang sabihin di ba? Kaya nga kino-compare ko yan sa addict. Ang dali namang sabihin, hindi ako addict. Magpa-drug test ako. Parang ganun, di ba? Ba't hindi mabanggit ni Bongbong? Ito, ang dali namang sabihin, hindi, wala kayong diniliver sa bahay. Wala. Hindi. Anong ginagawa? Sinisiraan. Bakit? Kasi alam nila may ebidensyang ilalabas na nag-deliver talaga sa bahay. Ayaw nila dalin dun. Dahil pag sinabi nilang hindi nag-deliver, maglalabas yung Marines. Marami pang kasunod na lalabas eh. Dadalhin nila doon sa kasamaan ng Marines. Gigets nyo? Yan si Pinky Lacson. Nag-abogado na sa kabila. Doon sa mga magnanakaw. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Nagsabi na ang Philippine Navy na hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Philippine Navy ang 4 sa mga... Yung 4 hindi naging member ng Marines. 18 yun. Do the math. May 14 pa. So 14 yung Marines. Hello? Babaw ha? lumabas na ex-military personnel. Karamihan din daw sa mga ito ay na-dishonorably discharged. Ayan, na-dishonorably discharged. Ano ngayon? Kung sila talaga nag-deliver, anong gagawin natin? Nakita nila nag-deliver, anong gagawin natin? Wala sa serbisyo, habang ang ilan naman ay nakapagretiro ng maayos. Yung iba, nakapagretiro ng maayos. Ano masasabi nyo? 18 yan eh. Yung mga nagretiro ng maayos, yun din ang sinasabi. Nag-deliver siya sa bahay ng adik na yan. Pero hirit ni Lacson, tila kahina-hinala ang timing nila. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly, through former Senator Trillanes. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Alam nyo, ito sa akin eh. Ano ngayon? Diba? Hindi ko sinasabing tiniming talaga nila. Again, for discussion purposes. Ano ngayon kung tiniming? Diba? Dati namang sinabi na ni Saldico eh. Sinabi rin ni Gutesa. Yung sinasabi ngayon ng ex-Marines, pinatunayan lang yung sinabi ni Saldico. At sinabi rin ni Gutesa na member din na kasama nilang nagdi-deliver ng pera na Marines din. Oh. So ano ngayon kung itiniming? Di ba? So be it. But still, ang nakaw. Whether kailan mo i-announce. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating
Dito muna tayo kay Lacson. Sa kanya daw, merong political color. Pero tatandaan mo, 24 kayong senador. At may gusto na mga senador imbestigahan. So, may political color o wala, edi imbestigahan nyo. Hindi naman ikaw lang ang senador eh. Di ba? And alam naman natin, anong political color mo? Lahat ng investigasyon patungkol sa ghost projects at sa maleta, haharangin nyo ni Tito Soto. Kung hindi nyo maharang ng todo, you delay. Tingnan nyo kung tama yung sinasabi ko. You observe Pinky Lacson and Tito Soto. Kung gugustuhin nila any kind of investigation or bago sila pumayag, laging may resistance. Mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Trillanes na tumanggap siya ng $2 million o anumang halaga mula kay Ko para sa investigasyon ng ICC o anumang pakay. Gusto lang daw nitong i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Didemanda niya si Levy Baligod, Mike Defensor, Jason Sa at yung 18 ex-soldiers. Gawin mo. Ako sa totoo, ipapaliwanag ko sa inyo bakit gusto kong gawin niya yan. Sige, gawin mo. Sampahan niya raw ng kasong cyber libel sina Levy Baligod, Mike Defensor, ang 18 dating sundalo at lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito. Alam mo, bakla ka kung mananakot ka lang. Dapat yan, ginagawa mo bago ka mananakot. Pero kung hindi mo magagawa, bakla ka. Sinasabi ko na sa iyo. Demanda mo. At kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, ano naman aniya ang mali doon? Nag-react na rin ang ilang mambabatas na nabanggit kaugnay ng issue. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. Corny mo. Sa tingin mo. Ako, sa tingin ko lang, sangayon kaya ang asawa niya sa stand niya ngayon. I don't know. Nagpapatawa si Tito Soto. Balik ka ng Itbulaga. Baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. It's all BS. Unassign nga present themselves as National Marites Council. Ayan. Ano sinasabi nila? Yung mga maiingay sa Kongreso, sila yung nakakatanggap ng maleta. Let me repeat kasi kailangan madiinan. Yung mga maiingay, yan ang nakakatanggap ng maleta. Kasi kada hearing, kada buka ng bibig, pera. Daig pa nito mga pokpok eh. Yung mga pokpok, bubuka, ikita. Ito bubuka rin eh. Kaya lang bibig. Kada buka ng bibig nito, kita. So kung may pokpok, pokpok din to mga to. Yung mga ex-Marines nagsabi niya, Nilulutawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila De Lima. Bakla, ako nagtatanong lang Uli. Marites Council. Bakla ba to? I have nothing against kasi yung ano siya eh. Tatanong ko nga kay Sir Jack. Kasi yung galawan niya parang bakla. Tsaka alam mo yung mga hirit niya? Parang gay linggo eh. Linggo ba ang tawag niyo ron? Lingwahe ng mga bakla. Tawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila De Lima na nabanggit din sa affidavit, tingnan na lang ang timing ng paglutang ng ex-military personnel na tumaon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, pati na sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ng chief at katawa-tawa ang paglutang ng mga alegasyon na layon lang daw i-distract ng mga tao mula sa tunay na issue, ang paghusga sa mga Duterte. Ang timing. Kita mo lahat sila? Ano sinasabi? Timing. Kahapon yung press con, hindi nagbalita ang media, hindi nila binalita yung sinabi sa press con, inantay nila yung GC siguro, tapos iisa sila sinabi, ito sasabihin natin timing. Questionin nyo yung timing. Nung sasagot na itong mga congressman, saka nagbalita yung mga media.
Kasi may sagot na, pagbalitaan nila, may sagot na yung congressman. May sagot na yung mga magnanakaw, di umano. May sagot na yung mga kumikbak ng maleta. Galing, no? Nakita nyo? Nakita nyo anong galawan ng mga animal? Hmm? Hmm. Parang sinasabi mo, pagbibintangan kita de Lima, ikaw de Lima, mahilig ka sa driver. Nangunguha ka ng driver. Kunwari lang yan, kunwari lang. Lagyan natin sa picture ni De Lima. Nangunguha ka ng driver. Kunwari lang ito, for example purposes. Hindi mo itatanggi. O kunwari si Bongbong, adik ka Bongbong, adik. Hindi mo itatanggi. Sasagutin mo lang ako, timing. Yung timing ng pagsasalita mo, questionable. Anong iisipin natin? Eh di nangunguha nga ng driver si De Lima. Ano iisipin natin? Di adik nga si Bongbong, parang ganun. Di ba? Wala kayong masabi kung hindi timing. Yan ang umikot sa GC ninyo. Malamang. O ito, ganito natin sasagutin. Timing. Kaya kayo nakasagot ngayon. Pansinin nyo, yung media laging delayed magbalita. Sila delayed din mag-react. Pag nag-react pa, iisa sasabihin. Halata, no? Next, ito. Tingnan natin. Nako, eto. Nagkahamunan na. Nagkahamunan na. At ang sinabi, basahin po natin ang sinabi ni Mike Defensor. I challenge all those accusing the brave 18 ex-Marines and soldiers of lying to face them and call for a formal public hearing. Yan, nagkahamunan na. Public hearing. Test the claims under oath. Lahat kayo mag-under oath. Diba yan ang lagi nilang sinasabi? Ay, hindi kami papayag kay Saldico kasi hindi siya makapag-take ng oath. Eh ngayon, hinahamon kayo ni Defensor. Kaya nga sabi ko kay Trillanes, kung magdidemanda ka, magdemanda ka. Magdemanda na kayo, mga animal kayo. Bakit? Para naka-under oath kayo lahat. Kasi, pag dinimanda nyo at itinanggi ni Trillanes na hindi siya pinadalhan talaga ng pera, under oath din si Trillanes. Under oath din, etong mga to. Sige, go. Test the claims under oath, sabi ni Mike Defensor. Kaya nga anong sabi ni Amy? Imbestigahan sa Senado. Kaya lang, ayaw ni Pinky. Marami pa siyang echebureche. Marami pa siyang sinasabi. I-test muna daw yung, hindi ko alam kung anong iti-test niya. Hindi ko alam. May drug test pa ata si Bongbong animal na yan. Bakit? Ayaw nyo imbestigahan? Under oath. Di ba? Lagi nyong hinahamon. Pati si Gutesa, yung kanyang pagka-oath. Binigyan nyo ng duda dahil yung kanyang notaryo. O eto, naghahamon, under oath. Duwag kayo pag hindi kayo pumalag sa hamon ni Mike Defensor. Sabi niya, the truth does not fear scrutiny. Only those who wish to evade it do. Sa madaling salita, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka takot, himay-himayin. Balikan ko ulit yung drugs. Kunwari, magbibintangan mo ako na addict. Sige, under oath tayo. Drug test tayo sabay, araw-araw. Hindi ako takot. Bakit? Hindi ako talaga addict. Never kong tinikman yan. Pero kung addict ako, takot ka sa drug test. Same. Yan yung sinasabi. Matatakot ka sa scrutiny. Ganyan na nga eh. You will evade it. Ano bang ginagawa ni Pinky Lacson? Ini-evade niya na. In protection doon sa mga magnanakaw. So panawagan, mga kapatid, mga taong bayan, tulungan po ninyo ako. Ikalat po natin. Ikakat version ko ito. Tulungan ninyo ako i-share itong hamon na ito ni Mike Defensor
Pag takot kayo sa hamon ni Mike Defensor, adik kayo. Pag takot kayo sa hamon ni Mike Defensor, it means magnanakaw ka nga. Sige, let's do this. Public hearing tayo under oath. Marinig ng publiko. Ito gusto ko nagkakahamunan. Put your money where your mouth is. Di ba? Postahan tayo. Hindi sila papalag. Bakit? Guilty. Kaya tulungan nyo ko. Ika-cut version ko to, abangan ninyo sa YouTube tsaka sa Facebook. I-share po ninyo itong hamon na ito. Tayo rin mismo hamunin natin. Magkaroon ng public hearing under oath. Para matapos na to. Magkaalaman. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka matatakot. At kung sa tingin nyo, dinidisregard ninyo o ang kanilang mga sinasabi, gawin nyo rin under oath. Di ba? Kung hindi totoo sinasabi nila. Kayong mga congressman, gawin nyo under oath. Di ba? Tapos ang usapan. Hamunin natin sila. Tulungan nyo po ako. Nagpapaalala lang po, wag pong kakalimutan na i-like nyo po tong video na ito at sana doon sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Maraming salamat po sa mga manunood and sana po i-share po ninyo tong video na ito. Lalong-lalo na yung patungkol sa Marines dahil hindi po nabibigyan ng tamang exposure sa media. Talagang hinaharang. So, tulungan lang po tayo. Maraming salamat po. God bless everyone.